morning everyone! Nandito pa rin tayo sa Hotel Onjo. Tara, kumain na tayo ng ating breakfast. Baba tayo. At matapos nga tayong mag-breakfast, nandito naman tayo ngayon sa Kitinan Ranch. So tara pa, magbayad muna tayo ng ating entrance fee. Guys, kahit na nandito na tayo sa Kitinan Ranch, ito pa rin ang magandang view. Dito pala pwedeng mag camping, pwedeng mag-overnight, pwedeng tent pitch, pwede rin car camping. Dito pwedeng magmerienda, may coffee shop. Alam nyo, ito talaga yung advantage kapag gumagala tayo sa iba't ibang lugar dahil nakikita natin yung mga pamumuhay ng mga tao, yung kagandahan ng isang lugar, ano ang kultura nila, ano ang tradisyon nila dito. O diba, hindi yung nakakulong lang tayo sa sarili nating box. Katulad niyan, narating natin tong isang napakagandang lugar ulit na never been here. Kung hindi natin pinilit na gumala, hindi natin matutuklasan kung ano ang mga hiwaga na nakabalot dito. Kaya, tara, puntahan na natin. Pupuntahan naman natin tong Japanese tunnel. Hindi ko alam kung anong mayroon dito, so malalaman natin ngayon. Tara! Sobrang lakas nga lang ng hangin talaga dito. Nandito tayo sa information, babayad tayo ng ating environmental fee. So dito pala guys, matututo tayo ng history dahil ito talaga actual pala na nandito ang Japanese at actual yung tunnel nila na nandito. So tara! Ito po yung dulo ng mortar, bullet shells. And then ito naman po ma'am sir, part po siya ng peacock. So po yung ginamit nilang pangahuli. And then may pako po din sila. And then yun naman sir, pag ginagamit nila pag may pagdudugtong sila ng kahoy. And then ito naman ma'am sir, nabote ng beer. Yan naman po sir, yan naman po yung pinakaunang brewery po natin dito sa Pilipinas. Si Balintawak Brewery Philippines. Ano naman tong itong bato? So yan naman ma'am, na bato na po yan is nakuha po namin sa tuktok po ng Kitinday Green Hills. In-explain sa amin kung ano nga ba ang connection nitong mga artifacts na to sa nakaraan. Sa entrance pa lang, mai-excite ka na talaga. Mga worship places ng mga Japanese. Kasi po, pagdating ko sa mga Japanese, kasama ang ating tour guide. At this time, pababa na tayo papunta sa tunnel. second floor ng VIC. At habang naglalakad nga tayo pababa, ini-explain ni Sir Tour Guide ang mga pangyayari. Una po sa Pupen, yung Taiwan and Korea, bago po tayong Pilipinas. So yung mga nahuli po nila doon ng mga art. So nandito na pala yung tunnel guys. Ayan na oh. Nakaka-excite siya kasi dito sa Bicol, pangalawang pasok pa lang natin sa mga ganito. Yung first na inakyat natin na bundok, pumasok tayo sa cave. Ngayon naman ay papasok tayo sa Japanese tunnel. So yan po yung papasukin natin mamaya. And then binago lang po namin dito sa tunnel. Pasok ng tunnel, iwasan na lang din po natin umawak sa magkabila. 35 meters lang naman to sir. Mga dyan lang naman. Okay, yuko tayo. Sige po, yuko na lang po sir. Yuko, yuko. Yuko ka pa, yuko ka pa. Yuko ka pa. Sige po. So nandito na to sa loob ng tunnel guys. So, ayan naman po sir, ma'am sir, design po talaga yun ng mga Japanese na mababa po yung entrance po nila. Kasi po yung mga Japanese is nag-guide lang po sila ng 4 to 5 feet. And then yung mga Amerikano po na Isang glasses ba? po, nahulong din po siguro sir. At ito nga pala yung part na bigla akong nagulat dahil may isang sundalong bantay pala dito. Ay, dito daw tayo. Sige po. So, bali, ito din po kasi ma'am sir, hindi na po siya nabababaan. Kasi gawa po nung tubig po dito sa taas is dyan po yung bagsak. Pero malayo pa rin yan. Opo, hanggang dyan na lang yan sir. Kasi po nila, dito po kasi nakalagay yung mga rifles. Nakatayo lang po siya.
So, ito naman po ma'am sir na space na to na nasa left side ko po. Ito po ay dating kulungan. May reyes po yan dito. Pero nung nagawa na po yung... So, dito po sa guard seat nila, dito po sir, ito po yung plan A. So, ito pong plan A na to, ang pinagkaiba po niya doon sa plan B and plan C, malaki po yung bungad niya. Pero pag pinasok po natin to sir, hanggang dyan po sa liko na yan, is paliit na po siya ng paliit. So, Bali, dyan po kasi sir, dati. Ayan, palabas na tayo ng tunnel. Bali, nung dati dito kasi sir, nung... Mahirap ang oxygen sa loob ng tunnel kung kaya lumabas tayo kaagad. Ang tunnel nga pala ay mayroong 3 exit at ang isa ito ay papunta doon sa baba. Ito yung in-explain ni Sir Tour Guide na mula dito sa tuktok na to, dyan ang outlet ng tunnel. At habang nagpapahinga nga kami, tinitignan ko ang layo nung exit na yun at naisip ko kung gaano katagal nila ginawa yun. Kung hindi tayo gumala dito, hindi natin mapapasok yung Japanese tunnel at hindi natin malalaman ang history nun kung bakit nga ba nagkaroon dito. Kaya magandang gumala dito sa Bicol region dahil dito punong-puno to ng history. At yung magagalaan dito, maraming nature tripping talaga. Kung nature lover kayo, magandang gumala dito sa lugar na to. Kaya ito pang 7th balik na nga namin to dahil tuwing may nakikita kaming bago, binabalikan namin. Kaya pala dito ginawa ang tunnel na to kasi napaka-strategic ng lugar. Nasa tuktok ng bundok, tapos bago dumating ang mga kalaban nila, dyan pa lang sa baba, makikita na nila kaagad. Ang pinaka historical na natutunan ko ngayon, ang dagat ay kasing taas pala nitong Mount Mayon. Kaya pala, nung pumunta kami sa Huyup-Huyupan Cave, in-explain yun sa amin ng tour guide na yung water level nandun sa wall, pinakita niya sa amin hanggang doon ang tubig dagat. Tapos ngayon naman, habang pumasok tayo doon sa Japanese tunnel, pinakita din sa atin yung mga artifacts na nakuha nila. At isa doon, yung bato na may mga shell. At yun daw ay nakuha. So, isang patunay talaga na ito dati ay lubog sa tubig dagat. Kaya nagkaroon ng shell. Hindi ko maisip yun talaga. Pero ganun ang history nila. Akalain mo yun, hanggang dyan ang taas ng tubig. Dahil dati daw ay yang bundok na yan nakalubog lang sa dagat. So habang gumagalaw ang tectonic plates, unti-unti siyang tumataas hanggang sa yan na siya at present. At habang pinagtagni-tagni ko ang mga pieces of information na nakuha ko, isa lang ang katanungan na naiwan sa isip ko. Kung saan napunta ang maraming tubig na bumalot dito noong nakaraang panahon dahil hindi sapat ang mga tubig na naiwan dito sa mga lawa. Ilang ulit ko mang isipin pero hindi ko masasagot ang misteryong ito. Sana dito sa vlog na to may natutunan din kayo katulad namin. Kaya huwag kayong magsawa na manood sa aming mga gala. At isipin nyo na habang nagagala kami, kasama namin kayo. Hanggang dito na lang. At tika lang, hihinga lang ako. Hanggang dito na lang ang vlog na to. At sundan ang susunod na gala. Maraming salamat ulit sa panonood. Have a good one. Pauwi na po ang mga taong gala.